niyo matagal ko nang gustong puntahan ang concert ng SB19. Matagal na akong fan, hindi yung casual na, oo, magaling sila type of fan. Hindi yung tipong pinapanood ko yung reaction videos ng mga foreigner sa kanila, tapos naiiyak ako sa proud. Parang tanga, pero ganun talaga. Ang problema, hindi ako makapanood ng live. Hindi dahil ayoko, kundi dahil hindi ko ma-score yung tickets. Nung bibili sana ako para sa simula at wakas kick-off concert, alam nyo kung pang ilan ako sa queue? 80,000. So syempre, wala akong nakuha. Pero may friend akong dati, hindi naman fan ng SB19. As in, wala siyang pakialam. Ngayon, mas fan pa siya sa akin. Naunahan pa ako, yung level na nakisabay na lang ako sa kanya bumili ng ticket this time kasi siya na yung may alam sa system. At guess what? Nakakuha kami. SVIP pa? Hindi kami sobrang lapit sa stage, pero maganda yung pwesto namin kasi nasa gilid kami. Kung tumayo kami, walang tao na mabablock ang view. Sa gitna kasi, pag tumayo ka, marami kang iboblock. Sa amin, clear view. Bago ko ikwento yung actual na gabi, gusto ko munang balikan kung paano ako naging fan ng SB19. Kasi hindi naman siya random. May time, hindi ko na matandaan kung 2022 ba o kailan exactly. Basta alam ko na sobrang down ko nun. Yung nani ko, yung nag-alaga sa akin simula nung baby pa ako, namatay. Malungkot ako, pero hindi talaga ako nakapag-mourn ng maayos kasi ang daming kailangan gawin. May work, may pamilya, maraming kailangan asikasuhin. Yung grief mo, iniintay ka pero wala kang oras para dun. Tapos, pinadalhan ako ng kapatid ko ng mapa video. Sobrang ganda nung kanta and like all others na nakapanood, naiyak din ako. Pero more than anything, na-curious ako. Sabi ko, gusto kong makita kung sino to. Naghanap ako ng iba pang videos nila. Tapos nakita ko yung Wish Bus performance. Natulala na lang ako. Hindi ako mahilig sa idols, sa K-pop. One thing na hindi ko gusto doon, hindi naman sila kumakanta live. Feeling ko parang lahat fake. At dahil siguro singer din ako nung kabataan ko, mas pinagkakatiwalaan ko yung live singers. Yung rule ko, kung yung recorded song mo hindi mo kayang kantahin ng live, goodbye. Pero si SB19, iba. Diyos ko po, nag-leave ako sa work that day. Buong araw, nanood lang ako ng videos. Mostly live performances, reaction videos. Yung total na napanood ko in one sitting, mas marami pa Oh ata my sa God, so lahat you ng are. napanood ko sa YouTube in half a year nun. At simula nun, hindi na ako tumigil. Pag may ipapaliwanag ako sa mga anak ko na mga artists din, madalas, ang example ko sina Pablo, Ken, at Justin. Naaasar na lang sila sa akin. Mommy, SB19 na naman. Ganun na yung reaction nila. Pero alam ko may respeto na rin sila, lalo na yung anak kong musikero. Alam niyang totoo yung talent ng SB19. So balik tayo sa concert. Ang totoo, kinakabahan ako. Hindi lang dahil sa excitement. May fear kasi ako sa medyo hindi ako okay sa sobrang tao at sobrang ingay. Minsan, parang nagpapanik attack ako. Hindi siya biro. Pero gusto ko pumunta. Support sa artist. Yung experience. Sabi ko, bahala na si Batman. And kasama ko naman yung ate ko. So may safety net ako. May tao akong alam na naiintindihan yung condition ko at aalagaan ako kung may mangyari. So go, Chi. Pagdating namin doon, grabe, ang daming tao. Pero alam nyo, yung isang bagay na nagustuhan ko, open ground yung concert, hindi enclosed. So hindi ako nabingi sa mga tilian. Yun yung isa sa mga kinakatakutan ko, na trap sa loob tapos puro sigawan. Dito, humihinga yung tunog. Kaya, okay. At ayun, sayaw kung sayaw ako, wala akong pakialam, hindi naman ako kilala ng mga tao doon. Eh ano ba, yung live performance nila, hindi na ako nag-expect ng bongga kasi alam ko nang magaling sila mag-perform. Pero ibang klase pala pag nandun ka na talaga. Yung tunog, yung energy ng crowd, yung kulay ng lights, hindi yun marireplicate sa screen. Iba talaga. Hindi lang naman concert yung gabi na yon. Kasama ko yung ate ko na matagal ko nang hindi nakakasama. Tapos yung friend ko na mas naging super fan pa ng SB19. And I met new people na bihira mangyari sa akin kasi, well, hindi naman ako lumalabas ng bahay. Isa pa, hindi ako nakabili ng merch. Ang haba ng pila at yun yung isa sa mga hindi ko talaga kaya. Pumila ng matagal. So wala, next time na lang sana. Malamang matagal bago ako makanood ulit ng concert.
Pagkatapos kasi nung wakas at simula, 2 araw akong nakahilata lang, pagod na pagod. Pero hindi ibig sabihin nun titigil na ako maging fan. Lalo na't lalabas na ang Sonara. I think malaki yung potential nila. Hindi ko masabi kung 100% live sila that night or may backing track, pero okay lang kasi maraming room to grow. At alam ko eventually magiging full live rin sila and magiging live monsters din sila. Nakita ko na yung growth ng SB19. Kaya naniniwala ako na mangyayari rin sa Sonara yon. Pero SB19, sila pa rin yung OG para sa akin. Sila yung pumasok sa buhay ko nung pinakakailangan ko ng distraction, ng something na mapapanood na totoo na hindi peke. At nung nakatayo na ko dun sa concert, sumasayaw, walang paki, kasama yung ate ko at yung friend ko, naisip ko, worth it lahat yung paghihintay. Thanks for watching! Nanood ka rin ba ng SB19 finale concert? Kwento nyo naman sa comments yung experience nyo.